Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ang ating morning devotion po ay magmumula dito sa lugarin ng Door of Faith, Taoyuan, Taiwan. Salamat po sa Panginoon at pinagpalang umaga po sa bawat isa, higit sa ating Panginoong Jesus na siyang may-ari ng ating mga buhay. At napakagandang pagising pa lamang natin sa umaga ay ang Diyos na ang patuloy na pinapapapurihan. Amen. Salamat po sa Panginoon at sa pagpapatuloy po ng gawain ng Panginoon. Awitan po muna natin ang ating Panginoon. Sabi po dun sa awitin, kailan ka iniwan ng Diyos? Di ba't wala? Never tayong iniwan ng Panginoon. Kaya sige po, tayo po magpuri muna sa Panginoon. Hallelujah! We worship you, Lord. We glorify your holy name, O God. Hallelujah! Nararapat lamang kayo, Panginoon, sa mga pagdakilat, pagluwalhati, sapagkat kayo, Panginoon, ang may lalang ng aming mga buhay at nagmamay-ari nito. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tayo aawit sa ating Panginoon. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah! Panginoon na tapat, O Lord God, hallelujah, na sumasama sa amin sa bawat araw, sa bawat oras ng buhay namin, O Lord God, ay naririyan po kayo.
Salamat po sa inyo. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ay mabuti at tapat, O Lord God, sa inyong mga pangako, Panginoon, na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Ama naming Diyos na mabuti at banal, patuloy po namin itinataas sa inyo ang umagang ito. Hallelujah. Ang pag-aaral ng inyong mga salita, O Lord God, ay patuloy po namin inaasahan ang pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan at kaunawaan upang patuloy po namin maranasan, O Lord God, hallelujah, ang kapangyarihan ng inyong banal at makapangyarihang salita. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat mga makikinig, hallelujah, maging sa mga makikinig online, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na umabot, maranasan nila, Panginoon, yung pagsama at presensya po ninyo. Salamat po sa inyo, Panginoon, na magiging gagamitin nyo na inyong lingkod na mag-ahayag ng inyong banal at makapangyarihan sa salita. Lord, anoint her lips, O Lord God, at patuloy na yung kapangyarihan niyo lamang, O Diyos, ang makita sa kanyang buhay. Kayo po nakakabatid ng kanyang kakayanan, Panginoon, at hindi makita, O Lord God, yung kanyang kahinahan. Subalit, Panginoon, ang iyong kapangyarihan lamang ang siyang mamutawi at magliwanag sa kanyang buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Pagpalain niyo po ang bawat mga makikinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Ngayon pa lamang ay patuloy na naming inaangkin. Hallelujah. Ang katagumpayan, O Lord God, sapagkat kayo ay Diyos na mananagumpay. Hallelujah. Hanggang sa kalagitnaan, Panginoon, hanggang sa matapos ang morning na devotion na ito, ay patuloy namin kayo maluwalhati at madakilat sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon at napakabuting bagay na palagi tayo naglalaan ng oras at palagi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. At hindi ko na po patatagalin, patuloy ko pong tinatawagan ang ating kapatid at siya na lamang po magpapakilala ng kanyang sarili. Salamat po sa Panginoon, purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At bago po tayo magpanimula ay tayo po ay minsan pang tumayo at tayo ay makipag-ugnayan sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, hallelujah, na tapat at dakila, hallelujah, na may-ari ng aming mga buhay, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay na minsan pa ay pinahiram niyong muli sa amin, O Diyos. At salamat, O Diyos, hallelujah, sa pribilehiyo na ito, Panginoon, hallelujah, hallelujah, na minsan pa ay kami ay makapag-ministeryo sa inyo, O Diyos, hallelujah, na kami ay makapaglingkod sa inyo, Panginoon, hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, at minsan pa, O Diyos, hallelujah, hallelujah, kami nagpapalinis sa inyo, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Linisin nyo kami, Panginoon, hallelujah. Linisin nyo ako, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Siyasatin nyo, Panginoon, ang aking puso, O Diyos, hallelujah. At kung ano man, Panginoon, hallelujah, yung mga kasalanan na nagagawa ko sa inyo at nagawa ko sa inyo, Panginoon, hallelujah. Pakapatawarin niyo nga po ako, O Diyos, hallelujah. At minsan pa, Panginoon, hallelujah, dumadalangin kami, O Diyos, ng inyong pagsama, ng inyong pagtuturo, Panginoon, hallelujah, at ng kaunawaan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Patuloy na ang gawain ito, Panginoon. Ang devotion sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy naming ipinagkakatiwala sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po yung aming dalangin. Hallelujah. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. At sa ating pong panimula, tayo po ay makipagbukasan sa aklat ng Hosea o ng Joshua, Joshua chapter 1 verse 9. At kung natagpuan na po ng bawat isa, ay samahan niyo po akong magbasa. Ang sabi po dito sa aklat ng Josue chapter 1 verse 9.
Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos at sa iyo kahit saan ka pumaroon. Amen. Salamat sa Panginoon, at ang bersikulong ito po ay ipinapaalala ng Panginoon nung si Josue ay kanyang inappoint bilang siya yung mangunguna sa mga Israelita para tumawid sa ilog ng Jordan. At para ang pamagat po nitong aklat ng Josue 1 ay ang paghahanda sa pag-agaw sa Kanaan. At ito nga po yung ini-appoint ng Panginoon si Josue para siya yung manguna sa mga Israelita para tumawid sila doon sa ilog ng Jordan at puntahan yung mga lupain na ibibigay sa kanila ng Panginoon. At dito po ay pinapaalalahanan ng Panginoon si Josue na ang sabi po dito, magpakatatag ka at magpakatapang. At sa panahon po natin ito, hindi na po si Josue yung sinasabihan ng Panginoon. Hindi na po si Josue yung pinapaalalahan ng Panginoon, kung hindi tayo po mismo. Ang sabi po dito, magpakatatag ka at magpakatapang. Magpakatatag, magpakalakas tayo. Bakit? Dahil pinapaalalahanan tayo dito ng Panginoon na tayo ay magpakatatag. Bakit? Dahil nung panahon na pinili natin na tayo ay sumunod sa Panginoon, ay magkakaroon na tayo ng mga pagsubok. Hindi lang basta pagsubok, kundi matindi at maraming pagsubok. Wala pa akong narinig sa mga pastors natin o sa mga lingkod ng Panginoon na mula nung nagdesisyon sila o mula nung tanggapin nila si Jesus sa kanilang buhay na kanilang Diyos at tagapagligtas. Wala akong narinig na patotoo na mula nang tanggapin nila ang Panginoon ay naging madali sa kanila. Naging madali ang kanilang buhay paglilingkod sa Panginoon. Wala pa ni isa. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, tayo ay magpakatatag, magpakalakas tayo dun sa ating pananampalataya. Dahil hindi lang isang beses, hindi lang dalawa ang dadating sa atin na pagsubok, kundi marami. Hindi lang marami, matitindi. Kaya ang sabi dito, magpakalakas tayo. Amen? Ang sabi din dito, maging matapang. Hindi matapang na makipag-away ka dun sa mga taong nanguusig sa iyo. Hindi maging matapang ka sa pakikipagdebate dun sa mga tao na ipinipilit na si Jesus ay tao at hindi Diyos. Hindi yun yung sinasabi dito na maging matapang ka. Ang sinasabi dito maging matapang ka ay maging matapang tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. At nung iti aking inaaral, ay talagang nangingiyak ako. Hindi lang nangingiyak, umiyak talaga ako. Kasi nung sinabihan ako ng ating pastora na ikaw yung magde-devotion, ay kulang na lang yata ay maghiniluhod ako sa harap niya at sabihin ko, pastora, hindi ko kaya. Hindi po ako ang dapat. Dahil hindi naman ako malalim sa salita ng Diyos. Bakit po ako? Bakit hindi si kuya na ganito? Hindi si kuya na nag-aaral sa Bible study. Hindi si kuya na malalim sa salita ng Diyos. Hindi si ate na ginagamit na sa pagsasalita ng Sunday service. Ulang na lang maging si Jonah ako eh. Pumunta ng Walian para lang takasan yung ipinapagawa sa akin. Pero salamat sa Panginoon dahil ito yung ibinigay ng Panginoon sa akin. Ang sabi dito, maging matapang. Maging matapang tayo na hindi lang to para sa akin. Hindi lang to para sa atin eh. Talagang mismong para sa akin. Sabi dito, magpakatapang na maghayag ng salita ng Diyos. Sabi ko, hindi ako karapat-dapat at hindi dapat ako kasi hindi ko kaya. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan eh. Pero salamat sa Panginoon. Ang sabi nga po dito si Jeremiah chapter 1, verse 7 to 8.
Sabi po dito sa Jeremiah chapter 7, chapter 1, verse 7 to 8. Sabi po dito, pero sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Kinakailangang pumunta ka saan man kita suguin at sabihin ang anumang ipinapasabi ko sa iyo. 8. Huwag kang matakot sa mga tao sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga po ay talagang wala pala akong karapatan na sabihin na hindi ako karapat dapat. Hindi ako dapat. Dahil di naman ako malalim sa salita ng Diyos. Hindi ko yun pwedeng sabihin at wala akong karapatan na sabihin iyon. Dahil ang sabi dito sa 7, huwag mong sabihing bata ka pa. Amen? Ang kailangan kong gawin ay gawin kung ano yung ipinapagawa sa akin. Gawin kung ano yung pinapasabi sa akin. Amen? Ang sabi din dito, huwag kang matakot sa mga tao sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Amen? Hindi po ako ang Panginoon. Ako lamang po yung nagbasa. Amen? Salamat sa Panginoon. At sabi ko nga po, hindi ko kaya kasi unang-una, sabi ko nga po, hindi ako malalim sa salita ng Diyos. Pangalawa, natatakot ako dahil hindi lang dito sa Tauyen ito maririnig o makikita, mapapanood. Kaya talagang takot ako, kaya ayaw ko. Pero ito yung sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at may salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Amen. Sabi din dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang sabi din sa Isaiah chapter 41 verse 10, sa aklat po ng Isaiah chapter 41 verse 10, sabi po dito, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen. Salamat sa Panginoon. At sabi nga dito, huwag kang mangamba. Ano ba yung huwag kang mangamba? Huwag tayong matakot. Amen. Sabi dito, huwag kang matakot dahil ako ang Diyos. Ako ang Diyos mo. Amen. Palalakasin kita. So, hindi natin pala kailangan na matakot pag tayo ay ni-assign ng ating tagapanguna o ng ating mga Bible leaders na tayo yung magsasalita. Amen. Dahil lagi sinasabi ng Panginoon na huwag tayong mangamba dahil tayo ay sasamahan ng Panginoon. Bakit ka mangangamba? Bakit ka matatakot? Ay ang Panginoon na mismo ang iyong kasama. Sa bawat salita, sa bawat pag-share natin ng kanyang salita, hindi tayo yun eh. Kasi hindi naman natin yun magagawa kung sa sarili lang natin. Na-i-share natin yung salita ng Diyos dahil tayo ay tinutulungan ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi din po sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, Deuteronomy chapter 31 verse 8. Ang sabi po dito, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang sabi dito, pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka. Hindi lang ikaw yung gagawa. Pag ini-assign ka ng ating tagapanguna o
o ng mga Bible leaders natin, hindi natin kailangang matakot o mangamba. Hindi din tayo dapat panghinaan ng loob. Bakit? Sinasabi dito sa salita ng Diyos na pangungunahan tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo basta pangungunahan. Sasamahan pa niya tayo. Sabi nga dito, hindi lang tayo niya basta pangungunahan at sasamahan eh. Yung iba kasi sasamahan ka lang. Sasamahan ka lang. Pero pag nandun ka na sa kalagitnaan, iiwanan ka sa ere. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, hindi ka niya iiwan o pababayaan. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi nga, ang naisulat ko nga dito, kung makaranas ka ng pag-uusig, kung yung mga friends, family mo, ang mang-usig sa iyo, man-reject sa iyo. Amen? Bakit ka bang hihinaan ng loob? Kahit nga ang Panginoon, ang Panginoon ay nagmi-ministeryo pa dito sa lupa, nakaranas din ang Panginoon ng pag-uusig. Nakaranas din ang Panginoon ng pang-reject sa Kanya. Amen? Pero hindi yun yung naging dahilan, o hindi naging dahilan yung pang-reject sa Panginoon o pang-usig sa Panginoon para siya ay tumigil sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Amen? Kaya maging kagaya niya tayo na huwag tayong matakot na hayag natin yung salita ng Diyos. I-share natin yung ating may mga Bible verse tayo. Bakit hindi natin i-share dun sa ating mga katrabaho? Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. At ang sabi nga din po dito sa Hukom chapter 6 verse 14. Hukom chapter 6 verse 14. Ang sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Gideon, humayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsugo sa iyo. Amen. Purihin ang Panginoon. At kung babasahin natin itong Hukom, ay ito yung nagpakita ang anghel kay Gideon at sinabi ng anghel na ang sabi ng Panginoon ay si Gideon yung magliligtas sa mga Israelita. Amen. At sa panahon nating ito, ay tayo naman yung sinasabihan dito ng Panginoon na tayo yung tutulong, tayo yung magliligtas sa mga kapwa natin. Hindi lang kapwa Pilipino natin. Kahit ibang lahi ay kailangan nating iligtas. Amen? Hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israelita. Amen? Gamitin natin yung ating buong lakas para tayo ay makapagligtas ng kaluluwa sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Diyos. Gamitin natin yung lakas natin. Ang daming company dyan sa labas. Pag lumabas tayo, kabi-kabila yung company na makikita natin. At imposible na bawat company iyan ay wala tayong kababayan. Sabi nga hindi lang mga kababayan natin yung kailangan nating iligtas. Amen. Kahit ibang lahi. Amen? Gamitin natin yung ating lakas para maghayag ng salita ng Diyos. Hindi lang uubusin natin ang ating lakas sa pag-hiking. Pagpunta ng Taipei para libutin ng Taipei. Wala pa akong sinasabing masama ang mag-hiking. Mabuti po iyan dahil exercise din po natin yan. Wala din po akong sinabing masamang maglibot sa Taipei. Maganda din po yan para makita natin yung ibang gawa, mga creation ng Diyos dito sa lugarin ng Taiwan. Wala po ako sinabing masama iyon.
Ang sinasabi lang po dito, ay ano ga na habang tayo ay umaakyat sa bundok, ay share natin yung ating kasama. Imposible na aakyat tayo dun sa bundok, wala tayong kasama. O sige, sabihin na natin, gusto kong mapag-isa. Eh pupunta ka sa bundok, may makakasabay kang Pilipino. Diba? O sabihin na natin, hindi Pinoy yung nakasama natin, ibang lahi. Marunong tayong mag-English. Kahit palikuli-ko yung ating Mandarin, nakakapag-Mandarin tayo. Amen? Kasi na habang may nakakasabay tayo ay mag-share tayo ng salita ng Diyos. Baka naman sabihin ng iba ay, kaya nga ako'y umakyat ng bundok eh. Alam nga namang umakyat ako ng bundok, dala-dala ko yung Bible. Kapatid, anong ginagawa ng life verse natin? Amen? Pwede nating sabihin doon sa makakasabay natin sa train o sa pag-akyat sa bundok. O kahit nga sa pagbilidan sa pandanay, pwede nating banggitin yung life verse natin. May kanya-kanya tayong life verse. Kahit sa trabaho. Bakit hindi natin i-share yung ating life verse dun sa ating kasama, sa ating katrabaho? Malay mo, bago matapos yung duty mo dun sa trabaho mo, bago ka makarating dun sa pupuntahan mo sa pag-hiking, ay paniguradong tapos mo nang i-share yung life verse. Malay mo, yung life verse na i-share mo sa makakasabay mo o sa ating katrabaho, ay yun din pala yung life verse, yun din yung verse na gagamitin ng Panginoon para siya ay kilusin. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Wala tayong maidadahilan sa Panginoon na umakyat po ako ng bundok, wala po akong dalang Bible. Nagdala po ako sa Taipei, hindi ko po dinala yung Bible ko kasi hindi naman po ako doon magba-Bible study. Gala po ang pinunta ko. Hindi natin pwedeng i-dahilan yun. Dahil yung life verse natin, kahit tayo matulog, maligo, ay daladala natin yung life verse natin. So, gasino ga, i-share natin yun sa mga kapatid natin. Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Sabi dito, gamitin natin yung ating lakas para iligtas ang ating mga kapwa. Para iligtas yung mga kaluluwa na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Sabi nga ng ating tagapagsalita ng Bible verse natin, tayo ay nakadesenyo na pag tayo ay namatay ay mapunta tayo dun sa impyerno. Pero dahil mayroong mga lingkod ng Panginoon na matatapang maghatid ng kanyang salita, mag-share ng salita ng Diyos, nung tayo ay ma-sharean at nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, hindi na tayo nakalaan dun sa impyerno. Nakala na tayo ay dun sa langit na bayan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Tayo pinapaalalahanan lamang dito ng Diyos. Talagang nadoon na tayo sa nasa huling araw na tayo. Amen? At pinapaalalahanan tayo dito ng ating Diyos na hindi na dapat tayo matakot. Hindi na tayo dapat pa eme-eme lang o pa relax lang. Amen? Ang pinapaalala sa atin dito ng Panginoon ay lagi tayong magpakatatag dun sa ating pananampalataya. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa ang na pagsubok ang dadanasin natin. Amen? Kung hindi marami, hindi lang marami, matindi ang ating dadanasin. Amen? Sinasabi din dito na tayo ay magkaroon ng tapang na maghayag ng kanyang salita. Amen? Hindi na tayo dapat matakot na hindi ko kaya. Kasi hindi naman ako malalim. Hindi ko kaya kasi hindi ko alam kung paano ko sisimulan at hindi ko alam kung paano ko tatapusin. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko. Hindi dapat tayo matakot. Amen? Dahil sinabi nga sa Deuteronomy, di ba? Pangungunahan tayo ng Panginoon. Hindi lang tayo basta pangungunahan ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan o pababayaan. So bakit tayo matatakot? Diyos na. Diyos na yung nangunguna sa atin at sasama sa atin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. At yun nga po, ang sabi nga, naulit ko na nga po kanina, na nandun na tayo sa mga huling araw. Amen. Purihin po ang Diyos at sa umagang ito ay yun lamang po yung maibabahagi ko sa bawat isa at purihin po ang Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah! Hallelujah! Aming Diyos, aming Ama, hallelujah! Na tapat at dakila, hallelujah! Salamat Panginoon, hallelujah!
Purihin kayo, O Diyos. At minsan pa, Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, O Diyos. Hallelujah. Nagpapaalala sa amin, O Diyos, na kailangan namin magpakatatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Dahil mula nung piliin namin, O Diyos, o mula nung kami ay magdesisyon, Panginoon, na sumunod kami sa inyo, O Diyos, ay marami na ang pagsubok na darating sa amin. Uulanin kami, Panginoon, ng pagsubok. Kaya kailangan namin magpakatatag sa aming pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa paalala, O Diyos, na kailangan namin maging matapang sa paghahayag ninyo, paghahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na hindi kami dapat matakot, Panginoon, na mag-share kami sa aming, hindi lang sa aming kapwa Pilipino. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa paalala na kami ay may dala-dala namin, Panginoon, yung inyong salita, O Diyos. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa paalala, Panginoon, na hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat panghinaan ng loob. Hallelujah. Dahil kayo yung Diyos namin na laging sumasama sa amin. Hallelujah. Kayo yung Diyos namin na nangunguna sa amin. Hallelujah. Marami mang pagsubok, Panginoon. Hallelujah. Pero ang sabi niyo, pangungunahan niyo kami, sasamahan niyo kami. Hallelujah. Hallelujah. Hindi nyo kami iiwan, ipababayaan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At tunay, Panginoon, hallelujah, na nasa sa mga huling araw na kami, Panginoon. Hindi na namin kailangan na magpa-relax lang, Panginoon. Hindi namin kailangan na pairalin yung takot namin. Hallelujah. Kundi ang pairalin namin ay yung tapang, Panginoon. Hallelujah. Yung tapang na maghayag ng inyong salita. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, O Diyos. Hallelujah. Patuloy namin nilalapit. Hallelujah. At itinataas sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Yung bawat kongregasyon, Panginoon, na kayo yung itinataas, O Diyos, hallelujah. Dalangin namin, O Diyos, hallelujah. Iparanas ninyo sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. Yung inyong mayaman na pag-ibig, hallelujah. Yung inyong mayaman na pagkilos, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, hallelujah. Purihin kayo, hallelujah. At minsan pa patuloy namang itinataas at inilalapit sa inyo, O Diyos, hallelujah. Yung mga kapatid namin na nakikinig sa online, hallelujah. At makikinig pa, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na kayo yung kumilos at mangusap sa bawat isa, O Diyos. Maging kami, Panginoon, na nandito sa inyong banal na sambahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy na kumilos, hallelujah, magpaunawa sa bawat isa, hallelujah. Dahil ang inyong banal na Espiritu lamang ang may kakayanan na magpaunawa sa bawat isa ng inyong mga salita, O Diyos, hallelujah. Salamat po, Panginoon, purihin kayo, dakilain kayo, hallelujah. At minsan pa, sa inyo namin itinataas, hallelujah. Ang gawain ito, ang devotion ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, dakilain kayo. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Diyos, aming Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Purihin po kayo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.